Ayan mga ka-farmland, nandito tayo ngayon sa bayan ng Santa Elena. Ayan, binibisita natin tong 8 hectares farmland for sale na ayan, tabi nitong magandang creek na paliguan at loaded po ng tanim ng nyug to. 8 hectares. Ang price po nito ay 550,000 per hectare. Nakaka 20,000 kabuo po daw ng nyug ang na-harvest dito. Malapit po ito sa National Highway, siguro po mga 250 to 300 meters. May kalsada from National Highway papunta dito sa creek. Then pagdating sa creek, mapuputol yung sementadong daan. Tapos pagtawid po ng ilog na to, property na. Ayan, kita nyo naman, good looking yung ating creek dito. Ayan, talagang paliguan. Dami nyug ah. Sabi nila, ilan nga yung sabi, anak? 20. Buo. Dami. Ayan. Ilang hektar nga? Siyam? Ayan. Ito mga ka-farmland ay 9 hectares na niyugan na tabing ilog. Nakaka 20,000 daw na bunga ang na-harvest po dito. Puno naman po talaga ng nyug oh. Puno ng nyug. Yung ano po niya, yung terrain ng lupa, paahon po siya. Dahan-dahan banayad po pag ganun. Bali, meron po dito nga lukaran. Yan. Tapos ito po yung may mangga, may mga mangga po, tapos may kawayan. Tapos may mga ano pang meron dito. Pwede rin naman mga ka-farmland kasi sobrang solid po. Sobrang daming tanim na nyog. Ayan. Ang edad po ng nyog ay nasa mid-age po. Hindi ganun ka bata. Hindi rin naman ganun katanda yung mga nyog dito. So, ayan. Mapapakinabangan pa po ito ng ilang taon. So, ang good thing dito, yung ganyang edad po ng nyog, maganda yan. Taniman na po ng mga bagong pasibol na nyog para after 7 years or 10 years na nabumunga na yung bago nyong tanim, eto po, pwede na nyo nang ipa-harvest po ito sa mga, kung gusto nyo ibenta yung mga coco-lumber po nito. At yun, siguro after 10 years, pag benta nyo ng mga nyog, pag namumunga na yung bagong tanim, makakabalik na yung capital nyo dito. Syempre, after 10 years, mas mahal na yung mga bentahan ng mga nyog. Ano po? Ayan, sobrang daming tanim oh. So, hindi na tayo aakyat mga ka-farmland. Kita naman oh. Ayan, may mga mahogany pa pong tanim. Harvestin na siya oh. May mga tuyo. Tayo dyan sa may taas. Hindi na. Mainit. Solid na yung ba? Solid nga, daming tanim. Siksik pa yan dyan sa taas. Pero pang isang malaking puno mga ka-farmland to. Ano yun? Parang ano? Iba yung dahon niya. Parang dahon ng sampalok na ipilipil. Hindi ba ipilipil yan? Malambot lang yan pero Laki. Meron pa dyan sa taas, mga ilang puno, hindi na malalaki. Kung magpapabahay kayo dito, oh, mayroon ng, yun, may puno ng antipolo rin dun. Nga sila maglagay dito ng liguan. So, ang kagandahan dito, pwede kayo maglagay din ng
paliguan dito. Tambayan. Maganda rin dyan ang farm ng manok panabong. Pahilis siya eh. Hindi pahilis kasi. Ayan, ito po yung pagputol ng kalsada galing highway. Yan po yung creek, oh. Ayan mga ka-farmlat, nandito tayo ngayon sa Google Map. So, bali yung location ng property ay Barangay Bulala. Ayan, maraming kabahayan po dyan. May Iglesia ni Cristo. Meron pong elementary dyan at high school sa barangay na yan. Tapos yung property mga ka-farmlat ay mula dito sa National Highway, may barangay road papasok. Ito po yun. Ayan. Sementado po yan hanggang dito sa creek. Pagtaas ng creek, ito na po yung property, oh. Yung solid na marami pong nyug na yan. Tad-tad po ng nyug yan. Sa town proper po, ito yung town proper ng Santa Elena. Kasi dulong barangay po ito, pero National Highway naman po ang daan. Huling barangay ng Santa Elena bago maglabo Camarines Norte. Yung location ng property natin. Ayan. Ang Santa Elena po ay katabing bayan ng Calawag, Quezon. Tagalog pa po ang salita dyan, hindi pa Bicol. Ayan. Kung nadadaanan nyo po itong Welcome Bicolandia, itong Tabugon, ito po yung gateway. Yan. Ito. Para pamilyar po kayo. Yan. Yan. Yung gateway na yan, yan yung Tabugon. So, mga galing dyan, mga siguro po mga 50 minutes drive. Yan. Galing dito. Mga 50 minutes drive, nandun ka na sa property. Ayan. So, from Manila, siguro mga 7 hours drive, nasa property ka na. Ayun mga ka-farmlat. Ang bayan po ng Santa Elena ay tabing dagat po yan. Ayan. Tabing dagat ang Santa Elena. Pero, kung gusto nyo pumunta sa mga beach, yan, mas maganda po ang beach ng Kapalonga dito. May daan po dyan from bayan ng Bulala. Ito. From National Highway dito sa mismong barangay ng Bulala. Ayan. Ito po yung daan papunta naman sa mga sa bayan po na Kapalonga. Ayan. Papunta dito sa mga beach. Ayan. May mga po dito. Nandito po yung Selfie Beach. Po yung Selfie Beach. Ito yung Pulong Gianlo. Then Humalig. Ito pala yung Humalig, oh. Pwedeng dumaan sa Kapalonga. Ayun mga ka-farmlat. So hanggang dito lang yung ating video. Salamat po. Ayan, summarize natin mga ka-farmlat sa mga hindi masaselan po sa documents. Ito po ay tax deck lamang. 8 hektarya, nakaka 8,000 na 20,000 na harvest ng nyog. Ayan. Ito pong 8 hektaryang ito ay buuhan binebenta na may presyo na 550,000 ang per hectare. Malapit po siya sa National Highway, 300 meters po possible. May kalsada mula National Highway papunta dito sa creek at pagtawid po nitong magandang creek na to or sapa o ilog na to, yun na po yung property natin na binibida.
So ayan mga ka-farmlat, maraming salamat po at dagsang biyaya po sa inyong lahat. Mag-ingat po tayo lagi at gabayan po sana tayo ng ating amang liwanag na nasa langit, ng ating amang Hesus na nasa langit at ng ating mga banal na anghel sa kalangitan. Maraming salamat po. Sa mga bago pa lang sa ating YouTube channel, please subscribe po para updated kayo sa mga farm and beach lot for sale. Ayan, pa-support naman po mga ka-farmlat. Maraming salamat po. Ayan, at ayan, sa buyer po natin na nagbayad na po ng 2 lote na beach sa Mulalay, sa buyer nating foreigner na may asawang Pinay. Sobrang thank you po at maraming salamat po sa tiwala nyo. Tagsang biyaya po. Ayan mga ka-farmlat,